Hangad ko ang kabutihan mo. Tumuli ka na sa pupuntahan mo. Ayokong mamatay ka. Alang-alang sa akin. Mas nanaisin kong mabuhay ka. Pinalalayan na kita. Umalis ka na. Bumalik ka na sa pinagmulan mo. Kailangan mong umuwi. Kung hindi, ikamamatay mo. Ayokong mahirapan ng loob mo. Kaya, magpaparaya na ako. Steffi Chan, nakapagdesisyon na ako. Hindi kita iiwan. Nakapagdesisyon na rin ako. Pag namatay ka, mamamatay rin ako. Kasama mo. Lagi mong tatandaan na mahal kita, Mateo. Nang higit pa sa iniisip mo. Malaman ko lang na buhay ka sa kabilang sulok ng daigdig. Mabubuhay na rin ako. Sapat na sa akin ang alam kong buhay ka. Magkalayo man tayo. Hindi yun mangyayari. Hindi kita iiwan mag-isa. Ayokong malayo sa'yo. Kahit isang saglit. Nagulat akong ginawa niya yun. Kahit maraming tao. Lalo naman ako. Matapos kong itago ang lahat ng mga sinabi niyang sikreto sa atin. Saka pa siya magpapabuking. Para tuloy akong sira. Siya nga pala. Si Mateo do. Nasaan siya? Saan kaya nagtago si Mr. Alien? Tulog ka? Bakit? Iniisip ko kung anong gagawin ko pag umalis ka na. Kunwari na lang sawa na ako sa'yo. Hindi naman ako pababayaan ni Winston, di ba? Kaya wag mo na akong alalahanin. Natatakot ako. Tuwing may isip kong wala ka na sa tabi ko. Pero mas nakakatakot isipin na wala ka na kahit sa kabilang daigdig. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Ilang beses na ako nakakita ng taong ipinanganganak, tumatanda, at namamatay. Ang tanong ko nga dati, bakit pa nagpapakahirap mabuhay kung mamamatay rin lang? Lahat naman tumatanda, kumukulubot, iba-iba ang paraan ng pagkamatay. Bakit sa kagustuhang mabuhay, nagpapakahirap pa na parang nasa digmaan? Sa pananaw ng nilalang na mula sa kabilang mundo, ang buhay ng tao walang halaga. Pero nung maunawaan ko ang kamatayan, doon ko naisip na walang nabubuhay para mamatay.
Ang saysay ng buhay nasa mahalagang sandali. Kaya, dumating man ang oras ng pagwawakas, yung taong may iiwan, paliligayahin ng mga alaala. Ganun lang pala kasimple. Ang tagal bago ko naunawaan. Steffi John, bakit ganon? Ganyan talaga pag tunay na magkaibigan. Tingnan mo, alang-alang sa best friend niya. Ay, sa itsura niya ngayon, parang hinahangaan ko siya. Si Mateo, akin siya, di ba? Magmainaga. Hindi kidnapping ang tawag doon. May relasyon nga sila, di ba? Nasaan nga sila ngayon? Nasa tabi-tabi lang yun. Ayon sa ulat, si Mateo Don na tumulong sa pag-aresto kay Jackson Lee ay naglahong parang bula kasama si Steffi Chon. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung nasaan sila. Ayon sa mga otoridad, Manong, iniimbestigahan pa pwedeng nila pakipatay ang radyo? kung nagtatago ang dalawang ito. Sige po, ma'am. Di umano'y Tama. Ako nga po ito, si Steffi Chon. Ano, okay ka na? Medyo okay na. Nga pala, bakit yung tungkol kay Jackson Lee hindi mo agad sinabi sa akin? Sa'yo na sobrang daldal? At hindi kaya magtago ng nararamdaman? Kawawa naman si Winston. Lucy, ba't nandito ka? Tinawagan ako ng mami mo. Hindi ka na daw kasi lumalabas ng kwarto. Okay lang naman ako. Pwede ka nang umalis. Bakit? Kakainin ba kita? Gusto ko lang naman mapag-isa. Winston, inggit lang ako kay Steffi. Kaya gusto ko siyang mapabagsak. Sa tuwing may mawawala sa kanya, parang nagiging masaya ako. Pero, naisip ko ang talo sa ganitong labanan. Ako rin pala. Si Steffi itinuring akong best friend mula noon. Ikaw parang anghel ang tingin mo sa akin. Pero ang tingin ko sa sarili ko, sinungaling ako. Niloloko ko lang kayong lahat. Hindi ko akalain na magagawa ko maging masama. Kaya, ngayon, palalayain na kita. Dahil kailangan kong patuloy na mabuhay. Gusto kong ituring mo ulit ako na kaibigan mo. Yun lang ang tanging paraan para matapos na ang mga pagsisinungaling. Alam kong nahihirapan ka ngayon sa pinagdaraanan mo. Sabihin mo sa akin, huwag mong sarilinin ang problema mo. Pakikinggan kita. Sa akin mo ibuhos ang sama ng loob mo. Pwede kang umiyak sa harap ko. Hindi ako pwedeng makulong habang nag-iimbestiga ang prosecution. Maliwanag ba yan? Mateo, huwag kang kakabahan. Oo naman. Huwag kang matatakot. Lakasan mong loob mo. Sabi mo walang dapat ikatakot kung wala ka namang ginagawang masama. Taas noo lang, okay? Matapang ka. Yan ang tandaan mo. Alam ko, ikaw ang huwag matakot. Bakit ako?
Ay, oo nga, no. Buti pa, ako nang unang bababa. Sabay na lang tayo. Hindi. Ako, caring-carry ko ang mga yan. Alam ko kung paano sila chichikahin. Ano bang plano mo? Ganito, pagbaba ko kasi ng taxi, pagkakaguluhan ako ng mga reporter. Eksena ako at aagawin ko ang atensyon nila. Ikaw, tumakbo ka na sa loob ng building. Ha? Wag na wag mong gagamitin ang powers mo. Kasi hindi ka pa magaling. Huwag ka na magpapabibo. Ha? Ha? Huwag ka mangangatog. Ha? Ha? Ay, sorry naman. Get ready and action. Steffi, saan ka ba talaga nagpunta? Pwede mo bang sabihin sa amin ngayon? Kidnap ka nga ba? Ito ang report ko sa news. Hindi totoong kinidnap ako. Kung ganun, bakit ka nawala? Sabihin mo na! Ikwento mo naman sa amin ang nangyari. Ayun si Mateo to! Oo nga, dali! Ayun pala. Dali kayo, dali! Excuse me, ano ba talaga nangyari? Sir, sabihin nyo nga, may magic ba kayo? Excuse me! Hello, everybody! Interview Ako naman ini-interview ito. nyo, di ba? Ako si Pwede ba Steffi makakuha John! na exclusive? Marami na lahat ng tao! Padaan! Pakikilaan lang! Bigla na wala na siyang unan! Ilayo yung mga camera niyo sa kanya, please! Pwede! Bawal mag-picture! Tama na, please naman! Huwag siyang picture nyo! Ako dapat tunan nyo, di ba? Yung camera mo! Pati yan! Pati yan sa'yo! Ilayo nyo na yan! Nakikiusap ako! Tama na! Pwede ba namin malaman kung saan kayo nagpunta? Tabi! Mateo to. Sumama ka sa amin. Hindi ako kinidnap ni Mateo do. Kusa akong sumama sa kanya. Sa presinto ka magpaliwanag. Halika na. Nakabalik na ang artistang si Steffi Chon kasama ang kanyang manager. Ayon kay Steffi Chon, hindi siya kinidnap ni Mateo Do. Engaged na daw siya sa lalaking ito. Nang tanungin siya tungkol sa kidnapping, no-comment lang Ano daw? niya. Anong engage? Nababaliw na ba sila? Sino may sabi nun? Nangyaring insidente. Bakit may suot ba siya engagement ring? Sasapakin ko yan eh. Hindi man lang tumawag sa atin, napakabruha. Habang ini-interview, Si Mateo Do? biglang dumating Iimbestigahan din ng mga pulis? Kilalang police officer. Ano ba yun? Naloko na. Si Mateo Ang Do, bihira si ka. Chon. Mag-worry ka sa ate mo, siya ang artista. Di umano, Ayoko ng news na yan. Ilipat mo nga. marami siyang sasaguting tanong. Oy, bakit? Ang biglaan niyang Paalis ka na? Nasa police station lang daw si Steffi. Sabi sa balita, ligtas na siya. Okay na yun. Pag nakauwi na siya dito, pakisabi na lang tawagan ako. Teka, sandali lang. Antayin mo na anak mo. Pag uwi niya, magsalo-salo tayo sa pagkain. Di ba, Yuan? Kung gusto nyo, bakit hindi? Dito na kayo kumain. Magtatagal ang pagtatanong kay Mateo do. Bawal ka sa loob. Dito ka na lang. Hihinga ka rin ng payag. Bakit ganun? Hindi ako pwedeng pumasok? Ano bang gagawin mo kay Mateo do? Tatanungin ko lang siya. Eh di tanungin mo na dito sa harap ko. Kanina ko pa nga sinasabi sa'yo. Engaged na kami ni Mateo do. Hindi niya talaga ako kinidnap. Hindi ako papayag na tangayin niyo Steffi siya. Chon, Ano? okay lang ako. O sige, pero pag tinanong ka niya ng kung ano-ano, sumigaw ka lang. Tumakbo ka palabas. Nandito lang ako, akong bahala. Ha, Mateo do? Ang yabang nito. Akala mo kung sino. Halika na. Mas matapang ka pa sa mga pulis. Pag nailang ka dyan, i-text mo ako kaya tawag ka sa akin. Ah, wala na pala akong phone. Pag inapi ka dyan sa loob, tumawag ka ng mga pulis. Nyek, pulis na nga pala yung kasama niya. Miss, gusto mo ng black bean noodles? Si Mateo do, pinakakain din ba siya dun sa loob? Inalo ko pero ayaw. Eh di ayoko rin. Uy! Steffi Chon! Ikaw yung detective na pumunta sa condo unit ko. Oo, naalala mo pa ako ha? Teka, nasa loob si Mateo do?
Sir. Oy, akin tong kaso ni Mateo Do. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Nag-text ako sa iyo. Ba't di ka tumawag? Sir, balwarte kong Hancock Hospital. Kahit na! Doon sa hotel, unang naglaho si Mateo Do. Alam mo namang balwarte ko yun. Di ba hawak ko ang kasong pinagmula ng balita tungkol sa kanya? Opo, tama kayo. Alam mo bang napakarami ko ng impormasyon tungkol sa taong ito? Matagal ko na kasing sinusubaybayan yung kilos niya. Oh. Ha? Walang basagan ng trip, ha? Hoy, huwag kang makinig sa usapan namin. Basta, ako na mag-iimbestiga sa kanya. Sagot ko na to. Ako na lang kakausap, okay? Buti pa, ganito. Sisilipin ko kung may mga reporter sa labas. Sumunod na lang kayo, ha? I-file ko yung documents niya. Oo. Ay, pwedeng magpa-autograph? Sige, kahit busy ako. Anong pangalan Ang mo? galing mo. Totoo bang may superpower ka? Sabi nila parang magic show. Hindi siya nag-autograph para sa ibang tao. Kung ayaw mo nito, di pa picture na lang tayo. O kaya, pakamay na lang. Oy, pin-close ka. Hindi pwede. Pasensya na. Idol na idol ka kasi ng bunso ko. Para ka raw si Superman. May anak ka na pala. So may asawa ka na. Payag na ako. Para matuwa yung anak niya. Wala nang reporter. Stephen, wala ka bang planong umuwi? Ayoko siyang iwan. Sasama ako sa inyo. Huwag ka nang sumama. Hindi naman to picnic eh. Hindi ka pwedeng makialam sa investigasyon. Ihatid ka na lang muna namin. Ayoko. Steffi Chon, Kahit magalit ka, sasama pa rin ako. Ayoko humiwalay. Maghihintay lang ako sa labas. Di ba pwede naman yun? Nagsagawa ka ng medical procedure sa ospital. Illegal yon dahil wala kang lisensya bilang doktor. Emergency yun. Alam nating nag-aagaw buhay si Stevenson. Kung nagtagal-tagal yun ng kaunti, ikamamatay yun ng pasyente. Tsaka, ligtas naman si Stevenson. Walang nangyaring masama sa kanya. Tama, emergency nga yun. Kusang loob niyang ginawa at hindi niya pinagkakitaan. Parang kabayanihan nga yung pinakita niya, hindi ba? Yun din ang tingin ko. Kaya lang, meron pa tayong isang problema. Ha? Damaging the restaurant's property. Doon ka mayayari. 12 mamahaling plato. Ang nabasag mo. Pababayaran sa'yo yun. Doon ka na talaga madadali. Pero wala naman nasaktan sa insidente. Minor case lang yun. Madaling malusutan. Totoo? Napakaswerte mo talaga, Mateo Do. Ganito ka simple. Kakausapin mo lang yung may-ari, tapos babayaran lang yung mga nabasag. Di ba? Ano pa ba yung tanong ko? Yung assault kay Jackson Lee. Salbahe yun. Buti nga sa kanya. matanong ko lang, bakit niyo to ginagawa? Hindi pa ba halata? Pinapababa namin kaso mo. Pero Mateo Do, bakit mo ginawa yun? Anong ibig mo sabihin? Meron kang pinoprotektahan. Kaya sinanay mo ang sarili mong mabuhay. Habang nagtatago sa iba't ibang pangalan. Binaliwala mo ang pinaghirapan mo sa isang iglap lang. Pwede bang malaman ang dahilan? Sa buhay niyo, may isang taong walang kasing halaga. Gagawin niyo ang lahat para sa kanya. Maisip ko pa lang na mawawala siya sa akin. Para na akong masisiraan ng bait. Parang hindi ako makapagpasya kung ano ang tama at mali. Nung sandaling yon, ginawa ko lang kung ano ang nasa isip kong tama. Sa pananaw ng karamihan, pag nasa panganib ang taong mahalaga sa'yo, ipaglalaban mo siya, masaktan ka man, o kahit pa ikamatay mo. Magwawala ka, mailigtas lang siya. Meron din akong taong pinakaiingatan.
Tapos na ba? Halika na, umuwi na tayo. Talagang wala pa nga siya rito. Baka naman hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi kita niloloko. Alam mo namang buong kondo, bawat pinto may mga nakaabang na reporter. Paano makakalusot yun sa paningin nyo? Anong teleport? Ako yata niloloko mo eh. Hoy, imposible yung haka-haka nyo, no? Ano ka ba yun? Basta, wala pa siya rito. Ewan ko kung anong oras makakauwi. Bakit nag-abay? Huwag mo na akong kulitin. Sorry. Okay, bye-bye. Hindi ko na kontrol. Ikaw talagang bata! Kuya Mateo! Umami ka. Ano ba yung manager doon na yan? Ma, tama na. Napanood ko sa TV pero ayoko namang maniwala. Paano kayo nakauwi? Bakit bigla kayong sumulpot? Nakakatakot yung ginawa nyo, ha? Mamaya na po tayo mag-usap, pwede ba? Napaka-weirdo ng mukong na yon. Tingin ko may alam din si Yuan. Ayaw mo umamin, kukulitin ko siya. Mama, siya ang pinakamamahal ko. Mahal na mahal ko po siya. Siya lang ang mamahalin ko. Buong buhay ko. Para sa iba, hindi siya pangkaraniwang nilalang. Pero siya ang pinakamamahal kong lalaki. Pwede ko bang ipakiusap na ipagluto niyo siya? Anong niluto niyo? Yellow Corvina? Very good. Favorite niya to. Hoy, tigi-isa lang tayo dyan, ha? Nagkataon lang na oras na ng hapunan pero ayoko sa'yo, okay? Salamat po sa hapunan. Salamat ipinagluto mo kami. You're welcome. 12 years ago na, mula nung huli kaming kumain nagsabay-sabay sa pagkainan. Yuan, ayusin mo nga yung pagkain mo. Parang tamad na tamad ka. Mama naman eh. Ipakita mong ganado ka. Oo, kuya. Naku, Ma, super alat. Huwag ka na magluluto ng soup. Ito ang gusto kong timpla. Makapintas to. Kala mo naman kung sino marunong magluto. Manager Do, okay ba? Po, Tignan mo nga yung soup. medyo maalat. Akin na nga, baka mawalan ka pa ng gana pag inubos mo. Ako rin, ayoko ng soup ni Mama. Pinagtutulungan niyo ako eh. Ayaw niyo, eh di huwag niyo kainin. Masaya pala ang may pamilya. Ngayon lang ako kumain ng sila ang kasalo. Anong pakiramdam? Kung sila ang mga taong mag-aalaga kay Steffi Chon, mapapanatag ng kalooban ko. Ang pangarap ko, makasama sila ng matagal. Kung pwede lang sana. Naku, grabe. Ma, gabi-gabi na pala. Umuwi na kayo, baka wala ng taxi. Sige. Mauna na akong umuwi. Bye! Ingat kayo, Ma. Pinuuwi mo na ako? At anong plano niyo? Wala po silang gagawing masama. Baka lang naiilang na si Kuya Mateo. Nandito naman ako eh. Ihatid mo na siya, umuwi na kayo. Pati ako? Oo, dahil ikaw ang pinakamakulit. Makulit ba ako? Kinukulit mo si Mateo doon kanina pa. Tama na. Pinagsasabihan ko lang naman. At bakit? Sa'yo na ba siya? Aba, syempre yakin to. Huwag pasaway, umuwi na kayo.
Grabe, ang dali mo naman yatang mabola. Hoy, ikaw nga yung kanina pa nakalingkis dyan eh. Alam mo, hindi ganyan ang dalaga. Dapat medyo nagpapakipot. Exempted ako. Ganda ang puhunan ko. Di ba, Mateo Do? Yan ang ilagay mo sa gitna. Sige, dapat talaga yung pinakamagandang display na nasa gitna. Ha? Busy ako. Bakit mo ako tinawagan? Naku, ma'am. Parang lalo yatang gumagandang kutis nyo. Bakit nga? Kasi meron akong magandang plano. Gabi-gabi. Iniisip ko kung paano ko matutulungan si Steffi sa pagbabalik niya sa showbiz. Kultang-kulta na ang isip ko dahil sa pag-iisip. Sa wakas, desidido na ako. Ano ang gusto mo? Hawak kami tayo. Kapit lang kayo sa akin, madam. Hindi ako kakapit sa'yo. Nasaan ba yung Mr. Dominic Ann na sawang-sawa na sa pag-handle ng career ng sikat na anak ko? Bakit? Sinabi ko ba yun? Teka, mag-usap pa tayo. Bakit pa? Pinag-aagawan na siya ngayon. Maupo muna kayo. Pirmahan nyo yung halagang na pagkasunduan natin noon. Cash yun. Eto lang. Ready. Ano ba to? Proposal? Exclusive contract? Itong kontratang to. Para kay Mr. Mateo Do. Wala pa kasing kontrata noon. Bakit? Pati si Mateo Do, papipirmahin mo ng kontrata? At bakit? Celebrity din ba siya? Nakita mo naman ang kakayahan ng lalaking yun. Whoosh! Magaling mag-teleport, di ba? Ang plano ko, World Tour Magic Show. Yun ang patok na item ngayon. What item are you talking about? Ano yung premyo lang? Oo nga pala. Wala kang bilib kay Steffi kaya nung problemado siya, ayaw mo na sa kanya. Basta mo na lang siyang iniwan sa ere. Ano to? Game? Na pag nanalo ka, siya ang premyo? Buti pa. Maghanap na lang ako ng matinong talent agency. Wala ka na dyan. Bakit kaya parang bigla na lang siya nagkaroon ng malasakit sa talent? Madam, item ba yung sinabi ko? Joke lang yun! Ikaw talaga, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ihatid na nga kita eh. Makakaagaw ka lang ng eksena dun sa set. Pagkakaguluhan ka. Sandali lang naman ako dun eh. Siguro, meron kang kissing scene at backhug scene dun sa lalaking ka-eksena mo. Walang ganon. Pag pinilit ka, sabihin mo, magpapadouble ka ah. Steffi, Oy, Winston! kumusta na, Steffi ko? Teka, haggard na haggard ang mukha mo. Baka pinahihirapan ka nitong si Mateo to, ah. Ba't nandito ka? Ha? Sinusundo ko siya. Ako na maghatid sa kanya sa shooting. Naisip ko kasi, bawal ka pang lumabas. Dahil delikado. Pagkakaguluhan ka ng media. Nga pala, di ba nawala yung cellphone mo? Winston, bala ko nga bumili ng bagong phone mamaya eh. Yung last 4 digits, pinalitan ko ng tulad nung sa akin. Ay, buti naman. Yung sa akin, madalas kong makalimutan. Mas tanda ko pa yung number mo. Naiwan ko pala yung wallet ko. Teka lang ha. Bad trip ka ba? Hindi. Bakit? Hindi ko to ginagawa para magparaya. Sa ngayon, pinagbibigyan ko lang si Steffi dahil gustong gusto ka niya. Pero, hindi pa ako sumusuko. Pag wala ka na, at pag iniwan mo na ng mag-isa si Steffi, huwag kang mag-alala. Babantayan ko siya, lagi ako nasa tabi niya. Tandaan mo, hindi ko siya pababayaan. Steffi, yun nga palang kuya ko. Alam ko na. Nabalitaan ko. Ayoko sanang madamay ka pa sa gulong to. Sorry ha. Winston, alam kong ngumingiti ka lang.
Pero nasasaktan ka din. Ganyan din ang feeling ko. Kumakain ng normal, nagtatrabaho, na parang wala lang. Pero napakasakit para sa akin. Anong ibig mo sabihin? Ang buong mundo, masaya maliban sa akin. Long time no see. Dahil sa'yo, umingay yung buong set. Lagi may reporters. Ganun talaga ang mga sikat. Yung manager mo kaya ang sikat, hindi ikaw. Nasaan si Mateo do? Wala siya? Akin na si Mateo, huwag mo nang pangarapin. Balita ko, gumagawa ng chismis si Direk bilang marketing strategy sa pelikula ko. Blockbuster ang first movie mo dahil sa akin. Bigla nga nagbago ang buong script. Pinalaki ang role mo. Senadora nga ako, di ba? Natatameme ang mga kritiko dahil sa acting ko, no? Alam mo, 15 years kang hindi marunong umarte, bakit bigla ka natuto? Saka hindi lang yun. Dahil sarado na ang kaso ni Rachel Han, nakikisimpatya sa'yo ang fans. At dahil daw kay Mateo do, ibang level na ang stardom mo. Bigla ka nakabalik sa showbiz. Ang dami mong nabasa about me. Na-memorize mo na yata lahat ng article. Nag-post ka rin ng comments sa internet. Lahat kasi ng mga basher ko, plano kong idemanda. Kaya kung ayaw mo magpaliwanag sa presinto, tantanan mo na ako. Hindi ako ganun. Pwede ba kitang maabala? Hindi. Alam mo ba, pinaplano ko talagang kausapin ka habang wala rito si Steffi. Bakit po? Ito kasing si Yuan, marami nang naikwento sa akin. Kaso, hindi ako makapaniwala sa sinabi niya kasi raw alien ka na... totoo bang alien ka? Opo. Maniniwala ako sa'yo. Umamin ka nga sa akin. Wala ka bang medical history sa mga psychiatrist noon? Wala po, ma'am. Mahirap lang paniwalaan. Pero totoo. Hindi ka ba nagpapalit ng balat? Nasaan ang parents mo? Nalaman ko kasi na hindi mo pala totoong tatay yung antipatikong yun. Nasaan ang mga magulang mo? Nandun ba sa ibang planet? Balang araw, wala ba silang planong dumalaw rito? Hindi ba sila pupunta rito para mamasyal o magbakasyon? Yung mundo po namin, ibang-iba sa mundo nyo. Walang pamilya, walang kaibigan, walang mag-asawa. Wala po kaming ganun. Okay, I do understand. Okay, get some rest. Mateo do? Saan kaya yun nagpunta? Hindi pa siya pwedeng lumabas. Pag ba hindi nakabalik sa planeta nila, mamamatay si Mateo do? Yan ang hindi ko sigurado. Dun sa bahay niya, merong mga halaman na matagal na niyang inaalagaan. Pero kamakailan lang napansin ko na parang natutuyo na ang mga ugat ng mga yun. Yung mga halaman, may kinalaman ba sa buhay niya?
Ewan ko, pero parang ganun lang na. Mateo, gumising ka. Natutulog ka lang ba? Hindi ko na kailangang lumayo. Pwede na akong lumapit sa'yo. Hindi ba? Mateo, gumising ka na. Natatakot na ako. Hindi! Mateo, no! Gising! Gumising ka! Natutulog ka lang ba? Paano ako hindi magigising? Ang ingay-ingay mo. Akala ko patay ka na. Akala ko mawawala ka na sa akin. Aminin mo, ilang araw na lang ang natitira bago ka umalis. 1 linggo na lang. Ang bilis naman. Huwag na nating pagtalunan. Kung itutuloy mo ang pag-alis mo, ayoko magsayang ng oras. Nakita mo ako kanina. Kapag bigla kang namatay sa harap ko, iiyak ako ng malakas. Iiyak ako ng ilang araw, ng ilang buwan. Baka abutin pa ng taon. Sisisihin ko ang sarili ko habang buhay. Pag namatay ka dahil sa akin, makukonsensya ako. Yun ba ang gusto mo? Paano ako? Pag wala ka na sa tabi ko, paano kung mamiss kita? Paano kung sa paglipas ng panahon, hindi kita makalimutan? Anong dapat kong gawin? Marami tayong picture na magkasama. Hindi mo ba pwedeng baunin? Ako, sadyang gusto kitang makita. Tignan ko lang ang pictures natin. Pakikinggan ko lang yung kanta mo. Lagi kitang iisipin. Ganun din ang gawin mo. May oras pa naman para makasama kita.
Gawin nating parang 70 taon. Ang isang linggo. Ulitin natin ang nalalabing oras. Pwede bang magtanong? Mahal mo ba ako talaga? Magilamos ka na. Pumapangit ka na. Yung isang linggo, ginawa ba naming napaka-espesyal? Pangkaraniwan lang. Wala kaming ginawang kakaiba. Ang daya, oh! Sanay na sila sa court na yan eh! Ang tawag dyan, home adventure! Home court advantage. Pareho lang yun, no? Hindi mo ba pwedeng dayain? Masamang mandaya. Uy, hindi mo lang kaya eh. Ay, umiinit ng ulo ko. Para hindi ako ma-stress, o-order ako ng chicken at beer. Tigilan mo ng pag-inom ng beer. Eh, isa lang naman eh. Hindi pwede. Yung isa na susundan ng pangalawa at pangatlo. Baka makitulog ka na naman sa ibang bahay pag wala na ako. Hindi, bawal ka uminom. Akin na! Dali! Di ba lahat tayo may kalayaan pumili? Kailangan ko magpasya kung alin sa dalawa ang... Bakit ganyan ang nakasulat na linya? Kunwari na lang, nalulunod kami ni Mr. Jiang. Sinong ililigtas mo sa aming dalawa? Bakit pa mamimili? Basta, sinong ililigtas mo? Mamili ka. Dali, sino? Ikaw. Bakit? Kasi marino si Mr. Jiang. Kaya niyang iligtas ang sarili niya. Yun lang ang dahilan mo? Hindi mo ako ililigtas dahil blank mo ako? Anong salita yung nasa blank? Yung hindi mo masabi-sabi. Ay, tibali na. Ayoko nang marinig. Walang gisingan, ha? Kain tayo ng ice cream? Libre mo ako, ha? Ay, nandadaya ka yata, eh. Kita mo, oh. Ay, bad trip. Sino nandaya? 3 lights and 5 birds. Stop. Ay, panalo ka na naman. Baka kung maghamit ka ng powers. Swerte ako dito, di ba? Imposible yan. Hindi ka pa masyadong magaling. Baka inaakse mo lang ang superpowers mo, ha? Diskarte lang to. Panalo ako. Akin ang noo mo. Ay, pipitikin mo? Aray! Kumakapitik naman to, wagas! Para makagantay ako sa'yo, ikikiss kita para tuluyan ka ng manghina. Ganun ah. Comet Deep South. Comet Deep South coming tomorrow. Mateo to! Oh, Halika dito, dali! Ay, di ba yan yung nasa TV? Nakakapag-teleport talaga siya? Totoo pala, no? Ay, nasa yung sapatos niyan. Mateo do! Nasaan ka na?
Nako, nakalimutan ko pa yung medyas. Ginaw na ginaw ka, no? Yan ang problema pag hindi mo makontrol ang power mo. Takot na takot ka siguro kanina pa. Alam mo, Mr. Jiang, Bakit? sa tingin ko, ito rin yung part na yun. Oo nga. Nung mamamatay na ako, niligtas mo buhay ko. Dinalan mo pa ako ng mainit na sabaw. Tumakbo ka papunta rito. Bili na kayo dyan! Jelly acorn, rice cake! Maraming salamat. Buti niligtas mo ako. Hindi ko alam kung ano ang kapangyarihan mo. Pero salamat. Dahil iniligtas mo kaming dalawa ng nanay ko. Ipambayad mo yan. Dahil sa kawalan ng pera, naisip mo magpakamatay. Siguro hindi ka matalino. Mahina ang loob mo, kaya ewan ko kung papasa ka sa bar exam. Pag nakaluwag ka, saka mo na ako bayaran. May tiwala ka sa akin. Kaya ka tumutulong. Hindi yan dahil sa may tiwala ako sa'yo. Wala akong tiwala sa kahit kanino. Kung ganun, bakit? Hindi ko rin hangad na makipagkaibigan. Kunwari na lang, magkakilala lang tayo. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Salamat po. Pwede kong hawakan ng kamay mo. Nalulungkot ako. Alam mo, ayoko sana umalis ka. Nakakatawa pero pakiramdam ko para akong tatay na nagpapaalam sa anak ko. Alam mo, Mr. Jiang, Ano yun? noong unang panahon, may nagsabi sa akin, magpaalam daw ako agad sa kaibigan ko. Pagdating ng takdang panahon, baka wala ng oras para magpaalam. Salamat sa pagkakaibigan. Hindi kita malilimutan. Okay ka lang? Halika. 향기가 가득한 너의 집 앞에 오면 한참 동안 망설이다 처음 손잡았던 그날의 설레임 여전한데 Ngayong araw na to, magpapakasal tayo. Ano? Aalis ka na bukas. Kaya hindi ka na pwedeng makipag-divorce.
Steffi John. Akin ka lang, ha? Pag pinagpalit mo ako doon, papatayin kita. Daig ko pa may sixth sense. Ang kutob ng babae, mas malakas kesa sa mga superpower. Nung nag-propose ka, binigyan mo ako ng singsing. Pero ako wala ng pera. Marami akong bayarin kaya ito lang ang mabibigay ko sa'yo. Proposal gift. Para hindi naman ako mahiya, mamaya mo na lang panoorin. Pag namiss mo ako, panoorin mo yan. Hanggang sa maluma. Hindi ko na yata mahihintay na sabihin mo ang mga salitang mahal kita. Kaya ako na lang ang magsasabi. Mahal kita, Mateo Do. Kung mabubuhay ka ng mas matagal kaysa sa akin, wag mo sanang makalimutan na may isang magandang dalaga na nagmahal ng tapat sa'yo. Ipagmalaki mo ako. Pabaon ko sa'yo ang pag-ibig kong wagas. Alam mo kung anong paborito kong kapangyarihan? Yung napatitigil ko ang oras. Napatitigil mo ang oras? Oo. Marami pa akong kakayahan na hindi mo pa alam. Ilang beses kong pinahinto ang oras. Ilang ulit ko rin sinabi sa ito nang hindi mo alam. Mahal kita, Steffi John. Kung habang tumatakbo ang oras, saka ako sinabi yon, baka makalimutan mo agad at burahin ang panahon. Gusto ko, kailanman hindi mawala sa alaala mo na mahal kita, Steffi John. Mahal kita. Teka, bakit kailangan ko itong hawakan? Kailangan ko na magpakasal. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it no, 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 no? Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Mateo Do. Will you marry